A day of my life as an independent woman living alone in the Philippines. Ako nga po pala si Marilyn Manuel, isang dating OFW ng Hong Kong for decades. Naisipan ko na pong mag for good for a while dahil nararamdaman ko na po yung katawang lupa ko is pagod na. So dahil nakapundar naman na tayo, so deserve ko naman na mag for good. So 9 months na po pala ako dito sa Pilipinas. Akalain mo yun is nakasurvive ako. Today is November 26, 2025. Another day, another vlog. So tara, samahan niyo po akong maglinis. At eto, maglalaba. Ayan, nakapaglaba na po pala ako bago ako mag-video. Dahil ngayon is kakalabas ng Mr. Sun. Kasi recently guys is puro siya ulan dito guys sa Isabela. Taga Isabela nga po pala ako. Isa po akong Ilocana. Ayan. Maganda talaga ang araw ngayon as you can see. Ayan. Kaya talaga naman na naglaba talaga ako. Pinush ko talaga kahit na sobrang tinatamad ako. Pero no choice ako guys. Dahil living alone ako. Ayan. Nag-start na akong maglinis guys. Mekos-mekos lang ngayon yung paglilinis ko kasi may time na nag-general cleaning ako. Ayan, inuna ko muna dyan sa balcony. Ano yan? Dyan sa terrace. Terrace ang tawag natin. Sa ibang bansa naman ay nasanay silang tawagin sa ganyan is balcony. Maluwang nga po pala ang balcony ko. Designed by me. Kasi gusto ko yung parang nature ang atake guys. Kaya marami siyang flowers. Tapos tignan nyo yung upuan kanina is pang nature talaga yung atake niya. Kasi nung nasa Hong Kong ako guys, mahilig akong mag-explore alone sa nature. Nature lang yung parang place ng pag-i-stay ko during day off ko. Nature, saka kay amo, parang naging bahay ko na ang nature. Ayan, nilinis ko na rin yung table ko. Mahilig ako sa flowers guys, kaya gusto ko yung maraming flowers sa loob ng bahay. Kasi nga nakaka-release siya ng mga bad negatives, ganyan. Nakaka-good vibes kasi guys, ang maraming flowers. Nakakaganda rin yung ambience niya, yung atmosphere. Iba yung atake niya pag maraming flowers. Maraming plants. Mekos-mekos lang ako dyan guys. At tingnan mo naman yung itsura ko dyan guys habang naglilinis is parang ano siya, pagod na pagod ako guys, as in. At eto nga po pala yung kusina ko. Ayan, naglinis na rin ako sa kusina. O, tingnan nyo naman, sa kusina may flowers uli. May mga part na hindi ko abot guys, kaya as a living alone, talagang na-realize ko na may
may time na kailangan natin ng partner para yung mga hindi natin naaabot, ganyan, sila yung gagawa. Kumbaga nandyan sila para umulong, ganyan. Maganda rin yung living alone, guys, kasi napaka-peaceful. Iba yung peaceful niya, wala kang kaaway. Walang mag-uutos sa'yo, ikaw yung amo talaga, ikaw yung boss. Pero during pay time is like every month, guys. Stress ako, guys, about sa mga bills ko dahil living alone, wala akong aasahan, ako lang ang magbabayad lahat ng bills ko, from electricity, bayad ng electric bike ko, allowance ng anak ko, allowance ng nanay ko, yung tubig ko, ano pa yung binabayaran ko is yung mga food ng alaga ko, ng mga babies ko. May may dalawa talaga akong pusa, tapos may isa na visitors na parang naging anak ko na rin na pusa, si Wealthy. I have Healthy and Lucky. Tapos yung visitors ko naman na laging nagvi-visit sa akin, pag lagi siyang gutom, ganyan, si Wealthy yun. So, kailangan ko rin i-budget yung kanilang food, ganyan. Food ko, allowance ko rin, groceries ko, food ng pigs ko, si Dollar, si Joyful, at saka si Cheerful. Bali, 7 kami, guys, ang nasa bahay. Ako, tapos yung 6 kong mga alagang pets. Si Dollar nga po pala is yung malaking pig ko is, na siya, pregnant na siya, guys. So, mag-e-extend ang expenses ko, guys. Pero mas marami yung gastusin pala sa baby pig kasi mas matakaw sila. At mas mahal yung feeds nila, guys. Alam mo, kaya yung isang bag is like umaabot siya ng 2K, ganyan, 1.5 to 2K. Kalain mo yun. So, every month yun. Ano pa yung mga bills ko? Ayan lang yung naisip ko, guys. Ayan, kwarto nga po pala ng anak ko. May anak ako, guys, isa. Kaso nga lang nung iniwan ko yung anak ko, guys, is maliit po siya. So, nung pagbalik ko ng Pilipinas, hindi niya na ako parang nare-recognize niya naman ako, pero mas pinili niya yung taong nag-alaga sa kanya. So, I respect that, guys. Kasi ganun naman talaga yung consequence ng buhay. Kapag iniwan natin yung anak natin na maliit na siya, tapos malaki na siya nung umuwi tayo. Kasi talaga yung kung sino yung nasa side niya that time, siya yung makikilala niyang nanay. So, ang nag-alaga nga po pala ng anak ko is yung biyanan ko. Ayan. Yung ex ko, yung nanay ng ex ko. Ayan, hindi pa ako nakapagtupi dyan. Yan nga pala yung kwarto ko, guys. Ayan. Nakakapagod mag-isa, guys, kasi talagang solo mo yung gagawin lahat, yung mga daily routine. Tapos,
household chores, pagluluto, ano pa yung kailangan na. Tapos paghahanap ng pera. Kaya I am so proud of myself, guys. Kahit walang proud sa akin, I'm so proud of myself kasi nakakaya ko, nakakasurvive ako. Saka maraming dahilan na proud ako sa sarili ko kasi proud ako na hindi ako palamunin, proud ako na pinalaki akong hindi tamad. Yung talagang responsible ako sa life ko, sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko pa pala na-mention na yung groceries pala ng mga sister at mother ko. Ako din ang may expenses niyan. Ang dami ko talagang expenses, mga bills, guys, hindi nyo lang alam. Pero eto ako ngayon, grabe, God, si God lang talaga siguro yung, si God, hindi siguro, pero talaga si God lang talaga ang nagpapaisi ng life ko. Kaya super close ako kay God. Every single day, lagi kong tinatawag si God kasi alam ko na siya lang yung makakatulong sa akin. Malapit na pa pala akong matapos maglinis. Parang nakwento ko na lahat ng ng kaek-ekan ng buhay ko. Anyway, guys, salamat sa panonood. Next time kapag gagawa ako ng long videos like this, share ko din sa inyo kung paano ko nakamit ito lahat. Ayan, para matuto kayo. Alam nyo, guys, yung bahay ko is parang, for me, pangsakto lang, guys, yung bahay ko. Malawak yung aking bakuran, guys. Yun yung gusto ko talaga. Kaya, ayan. Blessed ako kasi nabili ko to sa sister ko. Kaya, nung binili ko yan, sakto lang. Nakayanan ko rin bayaran. Ayan, magtutupi na tayo. Yan na yung pinakalas na gawain ko. Alam nyo kaya, guys, yung pagtutupi, pagplaplansya, yan yung pinakaayaw na ayaw kong gawin. Parang nakakatamad na gawin yan. Hindi ko alam, basta pagtutupi, tapos pagplaplansya, yung pinakaayaw kong gawain. Ayan, malapit na akong matapos sa trabaho. Ano pang dapat kong i-share sa inyo? Yes, guys, kung napaka-peaceful ng life ko. Sana ma-experience nyo rin yung moment na living alone kayo, na wala kang kaaway, walang maingay dyan sa bahay, guys. Ako lang yung sarili ko lang, tas yung mga posa. Ang ganda ng living alone. Pero may time na talagang napapaisip ako na sana may partner din ako para may katuwang ako sa bills ko, ganyan. Alam nyo kaya sa paglilinis ko, napansin nyo ba wala akong ref, ganyan? Malapit na po pala akong matapos sa trabaho. Ewan ko kung pwede pang i-share yung about sa ref naman. Hindi ako kumuha ng ref kasi baka tamad rin akong magluto para sa sarili ko kasi nag-iisa lang naman akong. Yung cabinet ko nga po pala is customized yan. Mostly sa mga furniture ko is customized. Nagpa-customize